Malungkot na balita ang sumalubong para sa mga MN Loves o mga fans ng MNL48, ang kapatid na prangkisa ng Japanese girl group na AKB48 dito sa Pilipinas ngayong gabi ng Mayo 20. Dahil formal na inanunsyo ng kanilang domestic handlers na POS Incorporated na tuluyang magwawakas ang kanilang mga aktibidad at isasara ang kumpanya epektibo sa katapusan ng buwang kasalukuyan. Paliwanag ng POS Incorporated sa isang official statement, hindi na umano kakayanin ng kumpanya na maipagpatuloy sa normal na paraan ang pagpapatakbo ng girl group dahil na rin ng mga salik sa larangan ng paghahanap buhay. Kasabay ng kanilang pagpapasalamat sa mga fans, humingi rin sila ng paumanhin sa mga pagkakataon na hindi nila naibigay ang 100% expectations. Dahil ng naturang desisyon, magsisilbing farewell presentation na lamang ang 2026 version ng Pag-ibig Fortune Cookie o ang Tagalized version ng Koizuru Fortune Cookie na nilaunch sa social media pages ng Pangkat pasado 6:00 lamang ng gabi ngayong Miyerkules. Umabot pa sa number 3 ng top trending topic sa X o kung tawagin dati ay Twitter ang hashtag na MNL48PFCMV 2026. Pero kasunod ng disbandment message na ito ng kumpanya ay nangibabaw na ang kalungkutan at pagpapasalamat mula sa mga fans na matyagang kinapitan at sinamahan ang girl group sa loob ng mahigit 8 taon. Abril 2018 nang mag-debut ang MNL48 sa ilalim ng kanilang dating handlers na Halo Halo Entertainment Incorporated at sa mga unang buwan ng kanilang karera, tila maningning at mataas ang trajectory ng potensyal ng grupong ito dahil nakakuha pa sila ng mga pagkilala mula mismo sa Philippine Association of the Record Industry o PARI para sa mga Tagalize o translated sa ating wikang Pilipino na mga Japanese mega hits ng AKB48. Partikular na nakakuha ng gold at platinum citation mula sa PARI ang 2018 rendition nila ng Pag-ibig Fortune Cookie na isinalin mula sa 2013 hit single ng AKB48 na Koizuru Fortune Cookie. Pero pagtungtong ng 2020 hanggang makalipas ang pandemya, nasangkot sa kaliwat ka ng kontrobersya ang Halo Halo Entertainment dahil nang nabulilyasong teatro sa Eton Centris Mall ng Libis, Quezon City, bukod pa ang sobrang tagal na pag-itan ng mga promotions at wala halos mga kahit virtual activities man lang upang mapanatiling aktibo at may engagement ang MNL48. Taong 2025 lamang nang mailipat mula sa Halo Halo Entertainment ang nasabing pangkat patungo ng POS Incorporated na siyang nag-anunsyo ngayong Miyerkules ng kanilang tuluyang pag-disband. Maliban pa sa mga Tagalized versions tulad ng Pag-ibig Fortune Cookie, Ikaw ang Melody, High Tension, at ang mga original renditions gaya ng Hash Love at Summertime, nag-iwan din ang MNL48 ng mga matutunog na pangalan na kalaunan ay tumabo na sa kanilang mga successful entertainment careers. Kabilang na nga sina Alice Margarita de Leon, Shekinah Arsaga, Gabs Kribikin, Rans Rifol, ang magpinsang Abby at Colleen Apura Trinidad, at ang isa pa sa mga umuusbong nila ngayon na inabutan ng disbandment ay ang kanilang Japanese member na si Wanaka Mirai na matatandaan niyo po mga kamabuhay ay ating binigyan pa ng featurette nito lamang nagdaang linggo. Wala nang ibang mahihiling ang mga fans ng MNL48 na magdi-disband sa katapusan ng buwang ito, kundi ang tagumpay ng mga naiwang miyembro sa mga susunod na kabanata ng kanilang entertainment o di kaya naman ay lilipat na patungo ng academic o di kaya naman ay mga professional careers. Padayon ika nga sa wikang Cebuano. Yan ang totoong balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig, nananatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito
ang Sanbat sa Patrol Number 2 Stephen Sarasco Perez, nag-uulat sa larangan ng MNL48 at Philippine Pop in general dito sa ating Batangas Bureau.